Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, umaron sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila ay umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat na nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba niyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya ay umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umudlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yan. Batiin mo ang iyong katabi, sabihin mo, "Good afternoon, brother. Good afternoon, sister." At tayo pong lahat, ating isigaw, "Viva Pitsinyo! Viva Pitsinyo! Viva Santo Niño!" Viva Santo Niño! Yan. No? Alam niyo po, napaka-importante nitong imahe ng Santo Niño. Mapa Cebu, Manila o Iloilo. Kasi po, ito pong imahe ng Batang Sanggol, ang katibayan na tayo ay tunay na Kristiyanong bansa. At alam niyo po, kararating ko lang kagahapon mula sa Cebu. At gaano karaming tao doon ngayon. No? So, biruin mo, Miyerkules kami dumating, sandamakmak na yung mga tao. No? Pati nung Biyernes, no? Nagising kami ng maaga. At alam nyo, alas 4 pa lang ng umaga, punong-puno na ang Basilika ng Santo Niño. No? Punong-puno na yung kalsada ng mga tao. At napakarami ang umaattend ng mga misa doon sa Basilika ng Santo Niño. Katunayan na talagang hindi mapipigil ang debosyon nating mga Pilipino sa batang si Jesus. At alam nyo, yun din ang hamon sa atin bilang mga Kristiyano, na tayo ay magkaroon ng pusong Santo Niño. Ano ba yung ibig sabihin ng pusong Santo Niño? Yung sabi nga, maging bata. Hindi
isip bata. Okay ba yun, ha? Yung maging bata at isip bata. Yung maging bata, sabi nga, forever young, I want to be forever young. Ayun. No? Na maging young at bata. No? Kaya may kasabihan, kalabaw lang ang tumatanda. No? At paano yun? Kung tayo mayroong puso ng Santo Niño. At paano magkaroon ng pusong yun? No? Katulad ng mga bata. Simple at inosente sa kasalanan. No? Ito yung mga bata, di po ba? Napakalinis ng kanilang puso. No? Hindi sila prone sa mga kasalanan. At pangalawa, yung mga bata, malaki ang kanilang pagtitiwala. Mas mabilis silang magtiwala. No? Kaya naman, no, naalala niyo yung kwento ng isang bata na nasa rilis ng tren, na pinapali siya ng mga tao hanggang sa tumunog, no? Na may paparating ng tren, yung bata ayaw umalis sa rilis. No? Pinipilit siyang hatakin, buhatin, pero nagpupumiglas siya. No? Hanggang sa so malapit na talaga yung tren. No? So yung iba, nagtakip na lang ng mata, no? Sa maaaring mangyari dun sa bata. Kasi nga, parating na yung tren. Pero yung bata, parang baliwala lang sa kanya. At alam niyo, sa laking gulat ng mga tao, yung tren huminto mismo sa harap ng bata. At sumigaw yung bata, sabi niya, "Daddy! Daddy!" At may bumaba na lalaki doon sa tren. Walang iba kundi yung kanyang tatay. At binuhat siya, dinala siya sa tren. No? Kita niyo yung isang bata, napakalaki ng kanyang pagtitiwala. Sana ganoon din tayo. Ano man ang mangyari sa atin, masakit man, masaya o malungkot, magtiwala tayo sa Diyos, sa Panginoon. At ano rin tinuturo nitong piyesta ng Santo Niño? Ang importansya na ang mga kabataan ay lumaking kalugod-lugod tulad ni Jesus, hindi lang sa Diyos, kundi sa tao. Alam niyo, walang ibang reliyon ang nagbibigay pahalaga o halaga sa mga kabataan, kundi ang simbahang Katoliko. Kaya nga, di ba, meron tayong tinatawag na World Youth Day. Na tinatag, sino nagtatag? Sino nagsimula ng World Youth Day? Kalimutan nyo na. Sino? Si Father Roger. Sino nagsimula ng World Youth Day? Saint John Paul II. Si Pope John Paul II. Siya yung nag-start ng World Youth Day. Para ipakita kung gaano kaimportante ang mga kabataan. Ang awit ng kabataan. Di po ba? At alam po ninyo, yan din ang sabi ng ating bayani, pambansang bayaning si Jose Rizal. Di ba? Anong sabi ni Rizal? Ang kabataan, ang dugista ng bayan. Medyo. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. No? Pero pag hindi natin naturuan ang kabataan, ayan,
Diyan mo pupunta, durubista ng bayan. Kaya nga importante na ating palakihin ng tama ang mga bata, mga kabataan. Kanina tinanong ko doon sa chapel, sa Little Baguio, at sa Holy Family sa Sanana. Tatanungin ko rin kayo, lalo na yung mga kabataan dito. Ilan sa inyong mga kabataan dito marunong magluto? Taas ang kamay. Naku po. Ilan dito mga kabataan marunong maglaba? Taas ang kamay. Walang washing machine ha? Hindi, walang washing machine. I repeat, walang washing machine. Sino dito mga kabataan? Marunong maglaba. Kita nyo? Try natin mas madali. Ilang kabataan dito marunong maglinis ng bahay? Taas ang kamay. Ayan. Ako, tingnan nyo. Ano po ba? Maraming nagsasabi at napatunayan ko na yung mga kabataan na ngayon hindi marunong sa mga gawaing bahay. Marunong mag-utos, manghingi, mag-tiktok, pero hindi marunong ng gawaing bahay. Minsan inaasa pa sa magulang, inaasa pa kay nanay, inaasa pa kay tatay. At yun din, mga magulang na hinahayaang lumaki ang kanilang anak ng ganun. Tignan niyo? Yung mga kabataan noong 80s and 90s, yung mga nandito ngayon, di po ba? Anong itinuturo ng ating mga magulang? Unang sa lahat ay yung gawaing bahay. Nay, magkatulong naman. Ay, sus, Ginoo. May katulong. Inaasa sa katulong. Inaasa sa mga magulang. Kaya tuloy, paano yan? Pag lumaki yung mga anak ninyo, tatawagin pa kayo para lang magluto? Tatawagin pa kayo mga magulang para lang maglinis? Maglaba? Anong klase? Sabi nila, tayo daw ay mga nasa generation, Z ba yun? O X? O ano? Titingnan niyo, mga kapatid. Tinanong ko kayo, ilan lang yung mga nagtaas ng kamay? At i-challenge ko rin kayo, isa pang challenge. Tanungin niyo yung mga bata na ma-encounter niyo. 10 bata. At titiyakin ko sa inyo, sa 10 bata na tatanungin niyo, maaaring 2 o 1 lang ang marunong mag-rosaryo. Kasi nagtanong din ako minsan, Minsan nga, hindi lang rosaryo, hindi pa marunong kahit man lang magdasal ng Ama namin. O Aba, Ginoong Maria. Paano pa yung rosaryo? Pero tanungin mo ang 10 bata, kung ilan sa kanilang marunong mag-cellphone, sabihin ko sa inyo, halos siyam o lahat marunong. Pero mag-rosaryo, wala. Sabi nga sa Bisaya, gamay. Sa Bicol pa, ano sa Bicol? Nakalimutan. Konti lang. Tapunin niyo. Paano maging kinabukasan ng bayan ang mga kabataang hindi marunong sa gawaing bahay, hindi marunong magdasal? Tapos sasisihin nyo ang gobyerno, bakit may korupsyon? Bakit hindi umunlad ang bansa? Siyempre, nagsimula sa mga kabataan na walang alam. At higit sa lahat, ang kinatatakutan ng karamihan sa mga kabataan, nagsisimula sa letter D.
Ano yun? Ilan ng iba? Ang letter D, walang iba kundi disiplina. Ayun. Takot, madisiplina. Pag napalo, ay susumbong kita sa bantay bata. Sumbong kita sa DSWD. Pero alam nyo, kung ikukumpara mo yung mga kabataan yun sa kabataan ngayon, mas disiplinado yung mga kabataan mo kesa ngayon. Kasi mga magulang hindi takot magdisiplina ng mga anak. Ngayon, naku po. May nakausap pa nga akong magulang, sabi, ay, sasabihan ko na lang yung anak ko. Tapos na. Pero alam niyo sa Biblia, sa Book of Ecclesiastes, kung magbabasa kayo ng Biblia, nandoon nakalagay din, no? Mga ama o mga magulang, paluin niyo ang inyong mga anak para sila'y matuto. No? At tatanungin ko yung mga kasing edad ko at yung mga medyo may edad na sa akin, ilan sa atin ang nakatikim ng palo, taas ang kamay? Di po ba? Wala sa atin ang hindi nakatikim ng palo sa ating nanay para tayo ay disiplinahin. At alam niyo, napaka-importante nitong letter D sa mga kabataan ngayon. Kasi once na naturuan sila ng disiplina, lalaki silang may disiplina at magiging kalugod-lugod sila sa simbahan, sa ating pamayanan, sa barangay at sa ating bansa. Napaka-importante niya. No? Kaya nga nananawagan po ako sa mga magulang, sa mga lolo at lola, sa mga teacher dyan, no? Tulungan natin madisiplina ang mga kabataan. Turuan natin silang lumaki na mga mabubuting mamamayan at mabubuting Kristiyano. Tandaan ninyo, ang karangalan ng inyong mga anak, karangalan ng mga magulang. Ang kabutihan na makikita sa mga anak, magiging kabutihan din ng mga magulang. No? Kaya nga, sabi nga, ipagdasal natin sa Santo Niño ang lahat ng mga kabataang Pilipino. At ipagdasal natin sa Santo Niño na bigyan tayo niya ng pusong santo.